Siguro alam niyo na, no, kung sino, kaya lang ayaw na magsalita. Sir, wait lang. No comment. I'm sorry. Live. Naka-live na tayo. Sir, may statement kayo or diretso tanong na po? Meron akong statement. Kung ako doon sa pasahero, wag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, anong nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin Intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA Terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exit sa EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Isang Soler naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natuko yon, kakausapin natin yung security. Most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtaka, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap na sa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok dun sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusigit mag-imbestiga, hindi, pangalawa na lang yun para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane.
nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Pinay-escort illegally. That's illegal, I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators. Hindi pag-escort ng mga VIPs. Hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon. And you guys know this. And that has to stop. Sir, nagpala kayo ng resolution regarding this? I will draft a resolution para inherit legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want Senate investigations, bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. May mali ba sa pag-release pa, sir, ng mga protocol plates? Is there any, kasi sir, kayo senador kayo eh. Is there any- Wala akong protocol plate. Yan, sir. So, may need pa ba na bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang naabuso lang, sir. Kung hindi naman senator this. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them, para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba, sir, that hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate. Hindi, kaya bangan yun. I don't know. Sa iba siguro, maaari, they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak ng isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness sa senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Nala. Nakausap niyo na sila yung senador. Sir, nakausap niyo yung senador. Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, yung biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang sakay, sir, nung Escalade Kamag-anak. ng senador. Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. Father po ba? Brother. Tingnan niyo na ng picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Ha? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na mansion dun sa... Ano po? Tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senator. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So, sir, paano yun? Fake ba talaga or hindi yung protocol plate na gamit nung... Sabi na LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatakpan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Sir, but how did the kamag-anak have access to that plate? Kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Sige, sa iyo na. Sir, pwede po ba talaga yun na ipagamit ninyo? Bawal. Na hindi sakay, diba? Hindi transferable You yung... have to be in the vehicle. Yes. Dapat yung protocol plate,
na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak, not even to your children, even to your wife. Pero sir, Sabi bakit kahapon sabi ni ni SP? Sir, sabi ni SP Pwede kung daw. Kaya daw nakisakay siya tapos sa ihatid, di ba? Basta yun. But with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, dapat hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali man gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So sir, kung maghahanda kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya, unless na ma-identify na talaga. Sir, pero your intel, kilala niyo na, sir. Hindi niyo lang pwedeng sabihin sa amin. Tama po ba, sir? Yung intel na binigay sa akin, yes. Kilala niyo na yung kamag-anak and the senator, sir. Sir, Yes. pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama sa information. Tama ba? Information ka? Galing sa iyan. This is information. Information is Well, ang may-ari ng sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board member? Binanggit niya. William and Kenneth Gatchalian. Anong pangalan? William and Kenneth Gatchalian. Okay. You have the same information. Quote him. Sir, same information, just to confirm. Yes. Okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. At validated yung intel na yun, sir. Well, A1 info yung sa akin. Sen, hindi ito. Alam naman natin, this is not the first time that this happened. Will there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Elect, yung mga, lalo na yung mga elected officials, then yung iba kasi cabinet members, iba justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah. Bilang committee chair ng Senate Committee on Public Services ng Senate, siguro yan isang imbestigahan ko kung paano ba maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi naabuso na eh. Lahat na po, lahat na po. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, sa Vice President, Supreme Court Justice, Senate Speaker, Senate President. So, sir, just to be clear, kahit po humarap na yung driver nung SK, mag-iimbestiga pa rin po kayo. Yes, pag humarap na yung driver, tapos na-sanction na yung driver, at nag-apologize yung may-ari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa may-ari o sanction, I will still investigate. Why? Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time.